Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. SP Cayetano, posibleng ipaimbestiga kaugnay ng putukan sa Senado ayon kay Junvic Remulla. Posibleng mapabilang si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga maaring imbestigahan kaugnay ng insidente ng putukan sa Senado noong Mayo 13 ayon kay Interior Secretary Junvic Remulla. Excuse me. Sa gitna ng lumalawak na investigasyon, sinabi ni Remulla na patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nag-utos sa operasyon laban sa suspended Office for Senate Security and Affairs o sa Chief Mau Aplasca sa loob mismo ng Senado. Dahil dito, hindi rin isinasaraan niya ng mga investigador ang posibilidad na masuri ang papel ng iba pang opisyal ng Senado, kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano, kaugnay ng mga pangyayaring naganap bago at matapos ang insidente. Ano ba naman ito? Imbestiga kaliwat kanan, kaso kaliwat kanan, basta. Grabing pressure laban sa brave 13 senators. Tingnan natin ang nag-react ha. 2,600 ang nag-react. 1,900 ang tumatawa, 460 ang galit. 224 lang ang nag-like sa pahayag ng DILG Secretary. So, percentage-wise, 95% hindi naniniwala at galit sa DILG Secretary. Sabi, lahat na lang, ibabatong putik laban sa Brave 13. Evelyn Cruz, wag masyado halata. Halatado na eh. Celia Jimenez, bali na yata magkapatid na Remulla. Kung sino-sino. Yeah. Nicole Pacomio, martial law without declaration. Rick Omlang, abogado versus Judas. Sino kaya ang mananaig? Sernan Lapas, di ba that time si John Vic andun sa loob partida. Nga, ang isa sa pinakaunang tinawagan ng mga takot na senador ay si John Vic Remulla. Mabilis siya eh. Pumunta. At mismo itong si Senator Bato, nag-request siya na kung pwede, magpa-custody na lang siya sa PNP at DILG. Ibig sabihin, may tiwala si Senator Bato kay John Vic Remulla at kay General Nartates. Narinig ko yan. Sino bang nagsabi? I think si General Aplasca ang nagsabi na para mas safe si Bato, doon siya sa PNP magpa-custody. Bakit ngayon biglang nagbago ang isip ng hangin? Noong una, ayaw i-epekto ng DILG Secretary ng PNP yung warrant of arrest dahil hindi dumadaan sa tamang proseso. Yung warrant of arrest na yun daw, hindi dumaan sa Interpol, hindi rin dumaan sa mga local courts. Kaya nung una, tama ang posisyon ni Secretary Remulla, tama ang posisyon ng PNP. Magkakaiba ang mga pahayag nila nung una eh. Ang Pangulo, sabi niya, hindi niya inutusan ang NBI na huliin si Bato. Yan ang sabi ng Pangulo sa kanyang video message. Ang NBI naman, inutusan kami ng DOJ. Ito naman si Trillanes, ano bang papel niya? Bakit nandun? Hindi ko alam. Magkakaiba. Ngayon, parang may somebody has taken charge. Ako ang masunod! Ito ang gawin! Yes. Yes. Nagkakaisa na sila. Kaya pinapa-aresto na si Bato. Na problema sila ngayon. Paano nila matukoy saan nagtatago si Bato? So ngayon ito, investigasyon. Sige, investigan nyo ang Senate President. Para bang martial law na ba? Di ba? Independent body o independent branch ang legislative.
Bakit imbestigahan ng Secretary of Justice ang Senate President? Iba na talaga. Oh, dito naman sa mga kaso-kaso. Anong sabi ng spekulasyon ng karamihan? Pinipili lang ang sinasampa ng kaso. Oh, tingnan nyo. Doon sa may minority ni Soto, may nasampahan ba ng kaso? Wala. Sino lang nasasampahan ng kaso? Itong nasa Brave 13. Kaya believe ako, ipagdasal natin si Senator Jingo Estrada. Nakakalungkot yung pahayag ni Senator Marcoleta na araw-araw daw na tinatawagan si Senator Jinggoy. Kumalas ka na sa Brave 13, sa majority, sumama ka lang sa minority, hindi ka nakakasuhan. Ganun daw araw-araw. Kaya lang tumindig sa kanyang prinsipyo si Senator Jinggoy. Bahala nang ikulong niyo ako, basta panindigan ko ang prinsipyo ko, hindi ako kakalas sa Brave 13. Wow. O, ngayon, natataranta na po sila. Kasi buo pa rin ang Brave 13, kanila pa rin ang leadership. Magsisimula na ang flood control hearing investigation sa June 4. Yan po, kaya panalo ang taong bayan sa mga pangyaring ito. Kaya ito na, biglang imbestigahan nila ang Senate President. Sige, takutin nyo nang dapat nyong takutin. Kung kaya ninyong takutin. Abogado po yan. Good luck po, Secretary Mulya, sa pag-iimbestiga nyo dito sa ating Senate President. Totoong independent. SP Cayetano, iginiit na ang kasalukuyang mayorya sa Senado ay walang impluensya ng Malacanang. Nabulaga sila ngayon. Binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano na mahalagang manatiling malaya at independent ang Senado mula sa impluensya ng ehekutibo upang mapanatili ang sistema ng checks and balances sa pamahalaan. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa umano'y impluensya ng Malacanang sa Senado at sa umiinit na bangayan sa loob ng mataas na kapulungan, iginiit ni Cayetano na ang kasalukuyang mayorya ang maituturing na kauna-unahang fully independent majority sa kasaysayan ng Senado. It's the first time po na magkaroon ng majority at Senate President na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at ng mga committee. So, ibig sabihin po, I can dare say, this is the first fully independent majority. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanatili ng lehislatura ang kalayaan nito bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Aniya, kapag nawalan ng tunay na kalayaan ng Kongreso, maaring malagay sa alanganin ang demokratikong sistema sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang Senado ay may mahalagang tungkulin bilang tagapagbalanse sa kapangyarihan ng iba pang sangay ng gobyerno, kaya dapat itong makapagpasya ng walang impluensya mula sa sinumang nasa kapangyarihan. Kasabay nito, ipinunto ni Cayetano na ang kasalukuyang liderato ng Senado ay nabuo umano sa pamamagitan ng desisyon ng mga senador mismo at hindi dahil sa dikta ng Malacanang. Lumalabas ang pahayag na ito habang patuloy ang mga kontrobersya sa Senado, kabilang ng mga usapin sa online voting proposal, mga pagbabago sa committee, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, at ang napipintong muling pagbubukas ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Manumalyang Flood Control. Wow! Agree ako dito sa pahayag ni SP Cayetano. Ang reaksyon, grabe. 9,100 ang nag-react, 6,400 ang nag-like, 2,300 ang nag-love, ang tumatawa 150 lang. Wala pang 1% ang nag-disagree. 99% umuuyon na sa wakas nagkaroon tayo ng independent Senate free of influence ng powers that be. Well, in fairness, nung Senate presidency ni Senator Zubiri, sa umpisa, sumusuporta sila sa palasyo.
Yan ang tingin ko. Sumusunod sila sa programa ng Marcos Jr. administration. Kaya lang, naging independent ang Senado nung isulong nila ang People's Initiative Charter change. Dahil hindi na yun maganda. Kaya, in fairness, kay Senator Zubiri, kasi kung hindi tumindig ang mga senador, yung People's Initiative, baka ngayon, nabago na ang sistema ng ating gobyerno. Dahil gusto nila baguhin ang ating presidential system of government maging parliamentary. Kaya saludo ako, ulitin ko, kahit binabatikos ngayon si Senator Zubiri dahil bumalimbing, dahil parang naging anti-Duterte na siya, dahil sumama siya sa mga anti-Duterte minority bloc ni Soto, nung panahon iyon, naging independent. Yun lang. But ito ngayon, grabe. Walang nag-aakala, maraming nagulantang eh. Kahit ang ako, hindi ako maniwala na biglang mag-change of Senate leadership noong May 11. At dahil dito kay numero 1 Bato. Of course, pasalamatan din natin yung 4 na tumawid. Magkapatid na Villar, Senator Pia Cayetano at Senator Loren Legarda. Pasalamatan natin at nabuo ang Brave 13. So ngayon, halos lahat ginagawa ng powers that be para mabuwag ang Brave 13, kabilang na dyan ang mga kaso. Sinampanan nila ng kaso si Jinggoy, Senator Jinggoy. Pasalamat tayo, it's a blessing from God na bailable yung warrant of arrest na inisyo sa kanya. Akala nila siguro mapapakulong na. Sabi nga ni Lacson sa isang interview, in 24 to 48 hours, makukulong na yan. Totoo nga, na-issuehan ng warrant of arrest, kaya lang, napurnada sila. Kasi nakapagpiyansa si Senator Jinggoy. Kahit non-bailable, lalaban ng todo si Senator Jinggoy. Kaya suportahan po natin si Senator Jinggoy dahil araw-araw daw siyang tinatawagan, tinatakot. Kumalas ka na sa Brave 13, sa majority, sama ka na sa SB 11 para hindi ka makulong. Bahala na, ikulong niyo ako. Panindigan ko ang aking prinsipyo. Wow. Yan, laban lang po, Brave 13. Kayo po ang pag-asa ng taong bayan, lalo na ngayon. Nasisimulan na ang flood control investigation. Wow! Panalo ang taong bayan. Mga kababayan ko, mga kapwa ko DDS, ipagdasal po natin ang pagkakaisa ng Brave 13 Senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan.